Well, I believe we will have a great preaching this afternoon. Amen. You ready? Are you ready? All right. Ating tagapagsalita ngayon ang pastor ng ating mission sa Caloocan. At I believe God has something for us, no, for all of us here from His man, no. At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo sa hapong ito. Shall we all stand, please? And let's welcome in our pulpit, Pastor Rick Belmonte. Amen! Amen. Magandang hapon po. Tama-tama, sabi ni Pastor, alas 2 hanggang alas 5 lang tayo. Kaya meron na lang po akong extension mga 5 minutes. Kaya kanina grabe ang kaba ko ngayon. Sobra. Kanina grabe ngayon. Mas grabe. Alright, I hope and pray na maging pagpapala po. Alam ko, you have so much. At wala po akong sasabihin sa inyong hindi nyo na narinig. Hindi nyo narinig. Kaya nga revival. Alright, ready na po kayo? Ako kahit na hindi pa okay na rin. Alright, tayo po'y magbasa ng Bible. Let's open our Bible. 2 Timothy. Chapter 1. Let's read responsibly para mabasa na natin yung buo kasi baka hindi ko na mabalikan mamaya kasi hindi ko na makita yung outline ko. At least nabasa nyo. Okay? From verse number 5 down to verse number 14. Doon lang po tayo. Medyo meron lang ilang talata na pagdidiinan ng konti. Let's read responsibly from verse 5 to verse number 14. Sabay-sabay tayo sa verse 14. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I'm persuaded that is in thee also. Wherefore I put thee and remember the stir of the gift of God, which is in thee by putting in thy hand. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor ye the preacher of the according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. It is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who had abolished death and brought life and immortality to the gospel. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles, of which also I also suffer these things. Nevertheless, I am ashamed. I know whom I have believed. I am persuaded he is able to keep that which is committed unto him against that day. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Let's pray. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito. Thank you so much, O God, sa revival. Please bring us revival. Nakakuha na po kami ng revival kanina pa lang. Makakita po ng crowd ng mga kabataan ito. I know, meron nang na-stir up sa aming inner man na an encouragement para magpatuloy. Salamat, Panginoon Diyos, sa gawain ito. Thank you for the wisdom na patuloy mong binibigay sa aming pastor para magkaroon ng simultaneous na youth revival. Kailangan po ito ng aming bansa.
Lalong-lalo sa panahon na ito na meron po kaming crisis, not just an economic crisis, but political crisis. Kailangan po namin ng mga leaders na tatayo pa ng Diyos na godly leaders. O God, salamat po na meron po kaming tinitingnan ng mga godly leaders na nag-lead po sa amin at nagpo-push po sa amin sa makalangit na gawain. Salamat, Panginoon Diyos, sa pribilehiyo na makapagsalita sa inyong mga anak sa hapong ito. Palain niyo po ang mga salita niyo. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong lingkod. O God, please, use me and make me a blessing to your people. Alam ko, Panginoon Diyos, ako'y kulang ang kaalaman. Pero kayo po ay unlimited. Sa iyo lamang po ako maasa at kayo po ang aabot ng pangangailangan po ng bawat isa po sa amin sa hapong ito. Bigyan mo po kami na maayos na internet connection, maayos na sound system. Sa ganun yung mga salita niyong mga hayag ay maliwanag din po makakarating sa aming mga kapatiran na nasa virtual ngayon. O God, salamat po. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo at patawad po, O Diyos, sa bawat pagkakasala, pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated in the presence of God. Parang gusto kong pwede pa, Pastor, kumanta na lang. Papakantahin ko pa sana si Josiah, Pastor, ng kanyang compose na sa kanta. Kaya lang baka lalo akong kabahan. Kaya hindi na lang. Revival. This is 6th revival. Alam mo po, sa December, meron din kaming 6 na rin Kasi nag-umpisa ito, Pastor, pandemic, tama. Kaya nagkaroon din po kami ng revival doon. So magsi-6 na rin sa December. Kaya salamat sa mga young people. Nasa tama po kayong lugar. Huwag na kayong magdalawang isip na pag alis nyo dito, pagbalik nyo sa inyong bahay, parang walang nangyari. Now, this is the right phrase for you. No? Kaya pag sinabi mong revival, it is broadly means bringing something back to life. Consciousness or strength, yan yung general meaning. But in the Bible, it refers to a spiritual reawakening and restoration of God's people back to vibrant. Pag sinabi mong vibrant, being full of energy, life, and enthusiasm. Restoration of God's people back to a vibrant, living faith. So, spiritual na paggising at pagbabalik ng mga tao ng Diyos sa buhay at masiglang pananampalataya. Tinagalog transliteration ko po, hindi ko alam kung tama. Pero sa palagay naman, malapit-lapit po yun. No? And the very purpose of this letter of the Apostle Paul para kay Timothy ay para magbigay ng final instruction kay Timothy and an encouragement as a young preacher, a young pastor of the Ephesian church. No? Samantalang si Apostol Pablo ay nasa kulungan, malapit na siya sa death sentence. Kaya as much as possible, gusto ni Paul na ipasa yung nasa isipan niya, as much as possible, gusto niya ipasa yung nasa puso niya kay Timothy. At not only kay Timothy, kundi sa bawat leaders nung kapanahon na yun, mga church leaders. No? Para sa mga susunod na henerasyon ng young people. Si Timothy, I believe, bata pa ng panahon na ito. At ito'y encouragement ni Paul kay Timothy. No, bilang kabataang preacher, kinakailangan mo mag-stand. Malapit na akong mawala. Yan ang sinasabi ni Paul. Kinakailangan mong mag-stand. I hope nakikinig po tayo. And then, kaya sabi niya sa verse number 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I'm persuaded that is in thee also. Remembrance, it means reminding or recollection.
the unfeigned faith. Pag sinabi mong unfeigned, it is sincere or without hypocrisy. Sabi ni Paul, alam ko, pinapaalala ko sa iyo yung unfeigned faith. Yung unfeigned faith ng iyong lola at ng iyong nanay. Na alam ko, nasa iyo din ito. I'm persuaded. I'm convinced. I have full confidence. Nasa iyo ito, Timothy. And then he said in verse number 6, wherefore I put thee in remembrance. I need to remind or recollect or call to mind. Yan ang ibig sabihin nun eh. Call to mind. Remembrance. Gusto ko kayong ibalik sa sinabi ni Pastor Hill last Sunday about the word remember in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Kung natatandaan niyo pa, pwede ba ako mag-exam sandali? Last Sunday, sabi ni Pastor Hill, the word remember is not just putting something in your mind, but it's call to action. Its implication is call to action. Tama ba ako? Yun yung implikasyon ng salitang remember. Or remember, in chapter 12 ng Ecclesiastes, verse 1. No? Hindi ko alam kung bakit. Mabilis ako natutuyo. Pag nandito talaga ako, mabilis natutuyo yung aking lalamunan. So not just call to mind, but call to action. No? Kung matatandaan nyo, sabi niya, it is a word of urgency. Sinabi ni Pastor yon? It is a word of urgency that you should pay attention to God. Tama po ba yon? Say amen kung narinig niyo yan, ha? Kasi narinig ko yun, paulit-ulit kong pinapakinggan. Kasi mahirap kaya gumawa ng mensahe na hindi mo nakipakinggan yung mensahe ng ating pastor kasi baka malayo ka. Hindi tayo pwedeng lumayo sa mensahe ng ating pastor. Nanggagaya lang po kami ng mensahe. Di baling mangopya. Basta tama ang kinokopya. Mahirap yung nangopya na nga. Mali pa rin. Bagsak pa rin. Balik pa rin. So not just call to mind, but call to action. You will put, if you have something in your mind, sabi ni Pastor Hill, you will put it into action. Amen. It's a word of urgency that you should pay attention to God in a season of opportunity na habang kayo ay mga bata pa. Sinabi po ni Pastor Hill yun. And what will you put into action? Yung sabi ni Pastor Hill, i-honor ang Diyos. Kinakailangan nating i-honor ang Diyos. At sumunod sa purpose ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nakikinig po tayo? I hope tama yung pagkakasabi ko. Kinote ko lang naman yon. Hindi ko man na-quote exact yung word, but that's the thought. Tama ba yung sinasabi ko? Parang hindi kayo naniniwala doon. Sorry kung nagkamali ako, ha? Alright. Habang bata, what you will put in your mind or what will you put into action is to honor God and following His purpose in your life. Or simply live your purpose. So remember God in your freedom. Parang wala namang freedom dito. Meron po. So yan yung title. Remember God in your freedom. Sabi mo, walang freedom yan. Meron. Ipapakita ko sa inyo na merong freedom sa konteksto na ito. In verse number 7, the Bible says, for God hath not given us the spirit
of fear. It means we're no longer bondage of fear. That's freedom. Nakikinig po na tayo? Hindi na tayo alipin ng pagkatakot. Instead, God gave us freedom. Amen. And then sabi niya, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. God gave us freedom. Remember God in your freedom. Freedom, there's 3 points. I have 3 points, and I'm done. Sabi diyan, freedom to exercise the power of unfeigned faith. Sinabi niya na sa naunang verse. And freedom to demonstrate the love for the lost souls. And freedom to display sound mind or self-discipline. 3 bagay lang. Tapos na po ako. That's the message. Type mo na lang. And then sabi niya sa verse number 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me the prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Huwag kang mahiya, Timothy. Huwag kang mahiya sa testimony ng Panginoong Jesucristo sa iyo o sa akin man, kahit man ako ay prisoner, mukha akong nakakulong ako dahil kay Kristo. Huwag kang mahiya. Ipagmalaki mo yung pagiging Kristiyano mo. Pagmalaki mo yung pagiging tagasunod mo ni Kristo. I do believe most of you here are students. Amen? Pakitaas nga po yung kamay ng mga estudyante. Majority, thank you. Tama-tama kayo ang kausap ko talaga. Iniisip ko kayo lang ang kausap ko. Kayo mga hindi estudyante pa rin kayo ng Biblia. So last Sunday, sabi ni Pastor Hill, tinuro niya sa atin what you should do during the first day of your school. Tama na meron kayong narinig na gano'n? Sabi niya, dapat maaga ka sa school. Maaga ka pang pumasok. No, kayong mga bago pa lang papasok. Maaga ka sa school, sabi ni Pastor Hill, magpakilala ka kagad sa teacher. Tama ba? Mga estudyante kausap ko, si Pastor Hill naman sumasagot sa akin. Kayo ang kausap ko. Sabi niya, maaga kang pumasok, magpakilala ka sa teacher, magpaalam ka na ipagpe-pray mo yung mga estudyante, magpaalam ka na ipagpe-pray mo rin yung teacher, at magpaalam ka ma-share sa kanila yung gospel. Tama ba ako? I hope, ginawa niyo po yun. Ang tanong ko lang, sinong sumunod? Yun lang, Pastor. Kung papataasin ko yung kamay ng mga gumawa nun, bakit pwede bang itaas yung kamay? Just be honest. Meron na po. Pumasok na po sila ng Lunes. Pang-5 araw na sana ngayon, kaya lang holiday, kaya dahil Independence Day. So nung Lunes, pumasok na kayo. Pakitaas. Gusto ko makita yung kamay ng gumawa nun. Come on, huwag ka mahiya. Amen. 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 Salamat sa mga malalakas ang loob. Yan yung ginagawa. Yan yung, tignan niyo mabuti. Si Pastor Hill ay nagtuturo sa inyo ng freedom to exercise your faith. Freedom to exercise your faith in the school. Because that is our faith. That is the Baptist faith. Amen. Remember God in your freedom. Drop down to verse number 13. Medyo lalagpasan ko po kasi marami talagang masasabi. Marami. Hindi ko po may outline pagka dinamihan ko.
Kakakuntihan ko lang po. Tama-tama po, meron na akong mga 5 minutes na lang. Sabi niya sa verse number 13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. So nakita nyo, ni-reiterate lang ni Paul yung kanyang itinuro na kay Timothy. Reiteration lang ito. And then sabi niya sa verse number 14, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Ito na lalo magpapatibay ng ating freedom. Ito na yung magpapatibay lalo ng ating freedom. In 2 Corinthians chapter 3, in verse number 2 Corinthians chapter 3, in verse number 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. You have the Spirit of God, amen? You believe the Lord Jesus Christ in your heart? You believe the Lord Jesus Christ? Sabi, after you believe, after you heard the word of truth, and after you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. The Holy Spirit of God indwell in this mortal body. Hayop na kinaniniwala po tayo dyan. Kung ikaw ay ligtas ngayon, ikaw ay may banal na Espiritu ng Diyos sa iyo. Bagay na kinakailangan na ipaalala ni Paul sa mga taga-Korinto. Balikan natin yung 1 Corinthians chapter 3. Kinakailangan ipaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto yung banal na Espiritu ng Diyos. 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 3 in verse 16. Sabi niya, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Naunawaan niyo ba na itong katawan na ito, this mortal body, ay templo ng Diyos? Kung sisirain mo yung templo na yun, sabi yun, sisirain ka rin ng Diyos. Dahil yung templong ito must be holy, dapat banal. Bakit dyan nakatira yung banal na Espiritu ng Diyos? And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I hope na unawaan po natin yun. And then inulit niya in 2 Corinthians chapter 6. In verse number 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Because they have the living God indwelling in them, which is the Holy Spirit, the Holy Ghost. Sabi ni Paul, meron na silang freedom. They should separate from the world of sin. Nakikinig po tayo? Dahil sila ay malaya na, ibig sabihin, yung kanilang kalayaan ay pagkahiwalay sa kasalanan. Ay, nakikinig po tayo. Again, remember God in your freedom. Remember God in your freedom. Freedom, anong sabi ko kanina, alala nyo? Freedom to exercise the power of unfeigned faith. If you exercise your unfeigned faith in the school, many will be blessed. Unang-una na yung teacher mo. Pangalawa, yung classmate mo. Pangatlo,
yung the whole school ay mabibless sa'yo kung i-exercise mo yung iyong unfeigned faith. Ayop, nakikinig po tayo. Alam nyo ba, if you learn to exercise your faith, for sure you will demonstrate the love for the lost souls. Pag in-exercise mo yung iyong unfeigned faith, ma-demonstrate mo rin yung pagmamahal mo sa lost souls. Kaya nga nagtataka ako, grabing exhortation na ginawa sa atin ni Pastor El, sa inyo, narinig nyo ng linggo, pero kukunti lang yung gumawa. Why is that? Wala pa rin kayong lakas ng loob. Iilan lang yung may lakas ng loob na tumayo, magpakilala na siya'y Kristiyano. Hindi lang basta Kristiyano, Baptist pa. Iba yung Kristiyano sa Baptist. Kasi marami nagpapakilala ng Kristiyano, pero pag Kristiyanong Baptist, kakaiba yan. May distinction yan. That's why remember God in your freedom to exercise the power of unfeigned faith. Amen. Alam mo ba kung paano mo mapuprove yan? Sabi ko nga sa'yo pag in-exercise mo yan, yung pananampalataya na yan, maraming mabibless sa school. O kahit hindi sa school, kayong mga team prep na nasa nagtatrabaho, pag in-exercise mo yan sa trabaho mo, maraming mabibless. Ayop, nakikinig po tayo. Ay, lalong-lalo na sa school, mga kabataan. Alam mo, yan ang weakness ng mga kabataan ngayon nahihiya silang magpakilalang Kristiyano. Kung Kristiyano, pagiging Kristiyano pa lang nahihiya na siyang ipakilala, lalo na yung pagiging Baptist. Kasi may pagiging kakaiba ang Baptist Hindi lang siya basta Kristiyano. Siya'y Kristiyanong sumusunod talaga kay Kristo. Yan yung mga Baptist. Amen. Pero alam mo ba, para ma-prove mo na meron ka talagang Diyos na nakatira dyan sa mortal body na yan, para mapatunayan mong merong banal na espiritu na nakatira sa mortal body na yan, tignan mong mabuti. In Luke chapter 4, Luke chapter 4, in verse number 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Bagamat ito'y propesya ni Isaiah, at ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesucristo pertaining to Himself. Pero gusto kong itanong sa iyo, meron ka rin bang banal na Espiritu ng Diyos? Is the Spirit of God is in you? Therefore, sabi doon, kung ang banal na Espiritu ay nandito, na-consecrate na tayo to preach the gospel. Naihiwalay na tayo sa mundo para i-preach ang gospel. So that kahit saan tayo pumaroon, i-share natin yung gospel. Hindi tayo mahihiya. That's the Baptist faith. Hindi nakakahiyang i-share yung gospel ng Panginoong Jesucristo. At para mapatunayan mong meron kang banal na Espiritu ng Diyos, boldly you can share the gospel. I hope you're listening. You will be a help to a broken-hearted. You will be help to those bondage and sin. For those blinded by the truth. For those who are in the pain. Brother, if you don't exercise your faith and demonstrate your love for the lost souls, you will never be a blessing to others. Certain po ako dun. Pag hindi natin in-exercise yung pananampalatayang ito, hindi tayo magiging blessing sa iba. Makakalungkot, baka isa sa mga klase mo, o baka yung teacher mo mismo, o baka marami dyan sa loob ng school na yan, na nangangailangan
makarinig ng salita ng Diyos mula sa iyo. Baka may problema yan sa kanyang magulang. Baka may problema yan sa kanyang kapatid. O baka may problema yan sa kanyang boyfriend o sa kanyang girlfriend. He's about to take his life. Magpapakamatay na siya. Alam niyo po ba, meron kaming kapitbahay doon. 18 years old. Babae. Ilang beses nang kinatok yung bahay nila. Yung magulang, they refuse to hear the gospel. Hindi nila alam na may problema na yung anak nilang 18 years old. Sa mga sumunod na araw, natagpuan na lang yung babaeng 18 years old na nagbigti sa kwarto niya. Asan yung magulang nito? O asan yung mga kaklase nito? Sino yung kasama na ito sa school? Alam mo ba kung bakit nagpakamatay? Dahil sa boyfriend. Grabe talaga itong mga boyfriend na ito. Kaya, young people, young lady, hindi nyo alam kung paano kayo pinagmamalasikitan ng church na ito, kung paano kayo pinoprotektahan ng church na ito, para huwag kayong mapunta sa maling tao. I hope you're listening. 18 years old, magpapakamatay dahil sa lalaki. Anong nakain nun? Ha? Baka ikaw yung kaklase nun, baka ikaw yung best friend nun, pero hindi mo man lang na-share sa kanya yung gospel. Hindi kami pinagpasok. Pero may school yun. Sigurado. Asa na yung Kristiyano, asa na yung Baptist sa school na yun na hindi nakapakinig ito ng gospel. Pag hindi mo in-exercise yung faith, the unfeigned faith, hindi mo ma-demonstrate yung iyong love for souls. That's for sure. Amen. I hope nakikinig po tayo. Again, remember God in your freedom. Freedom to exercise what? Anong sabi ko kanina? The power of unfeigned faith. Yan yung ini-stir up ni Paul kay Timothy. Timothy, alam ko na sa iyo ito. Na nanggaling sa lola mo, napasa sa nanay mo, at alam ko nasa iyo rin ito. I-exercise mo yung pananampalataya na yan. Dahil pag in-exercise mo yung pananampalataya na yan, may de-demonstrate mo yung pagmamahal mo sa lost souls at maraming mabibless sa iyo, Timothy. Kaya wag mong hamakin. Wag mong hayaang hamakin yung kabataan mo. Sabi ni Paul kay Timothy, but be the one example of the believers. Yan din yung ginagawa sa atin ng ating pastor. As much as possible, ako naniniwala si Pastor Hill. Naniniwala ako si Pastor Hill na mahahaba pa yung buhay. Kasi marami pang nangangailangan sa kanya. Pero nakita nyo, every time na tatayo sa pulpitong ito, every time na mag-preach as much as possible, ay may pasa niya yung nasa puso niya, may pasa niya yung nasa isipan niya sa lahat ng mga membro ng church na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan tulad nyo. I hope nakikinig po tayo. Malapit na po ako. Again, remember God in your freedom. Freedom to exercise the power. There is power in unfeigned faith. Unfeigned faith. Yan yung faith natin. Sincere. Without hypocrisy.
Ha? Yan yung pananampalataya natin. Yung palaging sinasabi sa atin dito, yan yung pananampalataya natin. Amen. Diyan tayo pinapalakas ng simbahang ito. The unfeigned faith. Because pag in-exercise mo yan, sabi ko nga sa iyo, maide-demonstrate mo yung pagmamahal mo sa tao. You will not miss one soul in your school, in your workplace. Amen. Remember God, in your freedom, not only freedom to exercise the power of unfeigned faith, freedom to display the love for the lost souls, but also freedom to display self-discipline. Self-discipline or self-control. Yan yung ibig sabihin ng sound mind. Dun sa verse number 7 na binasa natin. Hayop, nakikinig po tayo. Nasabi niya in verse number 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, but of love, and of sound mind. Sound mind is self-discipline or self-control. If you display this kind of attitude in the school or kahit sa workplace mo pa, madidil mo yung common issues. Ano ba yung common issues sa school? Pag wala kang disiplina, littering. Tama, ano? Kaya sa school, lagi ka makakita, no littering. Tama? Meron bang ganun sa school nyo? Then the next is, no loitering. Huwag magkalat at huwag magpakalat-kalat. Tama. Tapos, keep silence. Ayop, nakikinig po tayo. Pag hindi tayo nag-take it, pag hindi kayo nakinig, hindi mo in-exercise yung pananampalataya natin, hindi mo ma-demonstrate yung iyong pagmamahal sa lost souls, hindi mo rin ma-display yung self-control mo, yung self-discipline mo, at pag wala kang self-discipline, kasama ka na doon sa naglilittering, kasama ka na doon sa nagluloitering, kasama ka na doon sa mga nag-iingay, kasama ka na rin doon sa mga nag-cheating, o nag-a-answering back. Kapatid, mga anak, pag nasanay kayong sumagot-sagot sa magulang ninyo, kahit kaninong authority, gagawin nyo yan. Ayop, nakikinig po tayo. Kasama ka na dun sa laging nakikipag-away. Dadalhin sa principal's office. Why? Hindi mo na exercise yung pananampalataya mo. Kung hindi mo ma-exercise yung pananampalataya mo, hindi mo rin ma-demonstrate yung pagmamahal mo sa kaluluwa. At baka hindi rin makita sa iyo yung disiplina. Amen. Bagay na paulit-ulit na sinasabi ni Pastor Hill sa atin. Pag-ibig mo, bago kayo pumasok sa school, napaalalahanan na kayo kung ano ang dapat mong gawin. Pero karamihan sa young people, hindi pa rin ginagawa. Alam mo, nakakalungkot minsan, kung sino pa yung taga-simbahan minsan. Kung sino yung taga-simbahan, pag nasa simbahan, parang santo. Pag kinausap mo, parang, ang bait-bait, pag tinignan mo yung itsura. Pero pag dumating sa school, makikita mo nakahawak ng vape. Kapatid, common issue yan sa mga school. At hindi laging nakikita yan. Hindi nakikita yan ng mga teachers. Na hindi nila alam, yung mga estudyante lang may bit na sigarilyo sa kanilang bag. At paglabas sa gate, yun na, umuusok na yung kanilang mga nguso. Ang nakakatakot dun, buti pa nga yung tobacco eh. Yung tatay ko namatay sa cancer sa vein. Kasi bata pa naninigarilyo na. Ang ikinamatay niya, yung
nicotine na naipon dito sa vein. Dahil nabarahan na yung kanyang main vein dito, nagkaroon ng sugat dun sa namaga, yung paa. Nung namaga, na-infection, pinutol. Nung pinutol, gumaling pa. Pero inulit-ulit manigarilyo, panibago na naman. At yun na yung kinamatay niya. No? Sigarilyo. Tumagal-tagal pa, 60 plus din namatay yung tatay ko eh. No? Pero ngayon, pinadali yung buhay ng mga kabataan. Kasi mas dangerous yung vape na yan. Proven and tested. Pero maraming kabataan, baka mayroong pang estudyante dito, na vape kayo, akala nyo, gwapo kayo pag may nakasabit na vape dyan. Hindi po nakakadagdag ng kagwapuhan mo yan. Nakakadagdag ng karamdaman mo yan. Hindi ka tatanda dahil maaga kang mamamatay. I hope the message is clear. Is the message is clear? Freedom. Remember God in your freedom. Freedom to exercise the power of unfeigned faith. Freedom to demonstrate the love for the lost souls. And freedom to display self-discipline. Remember God in your freedom. What you will call to mind, you will call to action. Ito na yun. Kung ano yung maiisip mo at gagawin mo, ito na yun. Ito yung paulit-ulit nating naririnig sa pulpito na ito. I-exercise mo yung pananampalataya mo. Pananampalataya natin, yung magkaroon ng burden sa kaluluwa. Kahit saan man tayo pumaroon. Ang pangit doon, baka sabi mo, alam mo, matagal na ako sa school na to, matagal na ako sa trabahong ito, pero wala pa rin nakakakilalang baptist ako. Hindi yan compliment. Kalausihan yan. Bakit hindi ka nagpapakilalang Kristiyano ka? Baptist ka pa? Amen. And here's the principle. Marami na akong hindi nabasa. Nalaktawan kasi. Ganun talaga, sabi ni Father Ian. Marami ako nasa outline pero hindi ko nasabi. Nung nag-preach ako sa CSI, parang ganun din ang nangyayari. Remembering God when exercising your freedom leads you to seek and obey God's will. Parang hindi nyo naintindihan yan. Tagalogin ko na lang. Or remembering God while exercising your freedom disposes you to choose and obey the will of God. Parang hindi nyo pa rin naintindihan. Ano ba yun talaga? Tatagalogin ko na lang ba yun? Basahin na lang natin Galatians chapter 5 and verse 13. Galatians chapter 5. Ito na po yung huli kong babasahin. Hindi naman na rin kayo umimik eh. Tatapusin ko na to. Amen. Hindi kayo tatanungin, hindi naman kayo iimik. Galatians chapter 5 and verse 13. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Diyan natin gagamitin yung ating freedom. Magmahalan sa isa't isa, i-exercise natin yung ating pananampalataya. And by exercising our faith, madidemonstrate natin yung ating pagmamahal sa kaluluwa. Makikita nila, madidisplay natin yung ating self-discipline. Yung sinasabi ni Pastor El kanina, na karakter dun sa mga team prep. Ayop nakikinig po tayo. Huwag natin itong gamitin yung liberty natin, yung ating freedom sa flesh. Walang profit ito.
Ha? Yung may prophet, yung makalangit na pag-iisip. Let this mind be in you which is in Christ Jesus. Yung pag-iisip ng Panginoon ang kuhanin natin. Para magawa natin, para ma-exercise natin yung ating pananampalataya. I hope nakikinig po tayo. May nakikinig pa ba? Parang masyado kayong tahimik. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa sinasabi ko o parang, ano ba, may iniintay pa kayo? Tapos na po ako. Tapos na po ako. Ulitin ko lang yung prinsipyo, remembering God while exercising your freedom disposes you to choose and obey God's will. Pipiliin mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ha? Kung i-exercise mo yung freedom mo. Kung aalalahanin mo yung Diyos, i-exercise mo yung freedom mo na sinabi ko kanina. Freedom to exercise your unfeigned faith, the power of unfeigned faith, freedom to demonstrate your love for the lost souls, and freedom to display your self-control. Sound mind. Self-discipline. Alam mo ba, minsan yan ang malaking problema ng mga kabataan ngayon. Yung self-discipline. Karamihan sa mga kabataan ngayon, I'm sorry for the word, pero talagang ganun eh. Tamad. Kaya hindi nyo magawa yung isang bagay na dapat yung gagawin kasi tinatamad kayong gawin. Kaya hindi ma-develop yung initiative kasi tinatamad kayong mag-isip. Sabi ko nga palagi-lagi sinasabi doon sa mga anak ko, ano ba naman, pati ba naman pag-iisip, tinakatamaran mo? Mag-isip naman para may magawa. Amen. Eh kung pag-iisip lang, tinatamad ka pa, paano pa sa pagkilos? Lalo kang hindi magtatrabaho, hindi mo gagawin yan kasi tinatamad ka. Minsan yung katamaran ng mga kabataan, kasalanan din ng mga magulang. Bakit? Tinotolerate ng magulang. Bakit? Pag may hawak na ng cellphone, yung anak nila, hindi na pinasinasaway. Sasabihin lang ng anak nila, anak, ano bang ginagawa mo? Ay, kausap ko po yung teacher ko. Kala mo talaga nag-aaral. Kala mo teacher eh. Yung pala teacher niya. Teacher naman, yung boyfriend niya. Teacher naman yung girlfriend niya. Yung man nagtuturo sa kanya na magsinungaling sa kanyang nanay, magsinungaling sa kanyang magulang. Meron din bang yan dito? Meron yan sa amin. Amen. You understand kung anong meron ngayon nangyayari? Today is Independence Day, pero anong nangyayari ngayon sa kalsada, mga kapatid? Tumingin, pag mamaya, after the service, tumingin kayo sa balita, sa YouTube, makikita ninyo na merong rally sa Mindiola, merong rally sa Monumento, isa lamang ang sigaw nila, suppression of freedom. They thought na sila ay sinusuppress ng freedom. In other words, hindi sila pinapayagang i-practice yung freedom. Pero napakaganda sa atin, mga kapatid, meron tayong kalayaan. Ang kalayaan natin, may i-practice natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo personally sa individual na buhay natin. That's why I like the message. The message. When you go back to your campuses, school campuses, you can exercise your freedom freely. And the good thing about this freedom, hindi ito, mga kapatid. In fact, kapag hindi mo, listen carefully, pag hindi mo pre-practice yung freedom na ito, you are a slave by your own. You are a slave by your own. So you have to practice this para mapatunayan mo na meron ka na talagang kalayaan. Pag hindi mo pre-practice ito, slave ka, alipin ka ng sarili mo. Who's suppressing your freedom? It's not the country, it's not God. It is you who is suppressing your freedom. Ikaw nagsasakal, ikaw nakakatali, tinatali mo yung sarili mo.
It's easy, kapatid. You see, you think kanina binabanggit ni Brother Rick, ano yun, ano tawag doon? Vape kayo dyan, pasiga-sigarilyo, you understand? Sa halip na freedom ka, you're free para hindi mo practice yung, hindi kalayaan yung mag-vape ka. Hindi kalayaan yung sumunod ka sa uso ng sanglibutan at ikaw magpaalipan sa bisyo. Hindi kalayaan yun. You see, so who is suppressing your freedom? Your parents, a lot of you, you thought na kalaban yung parents nyo. No. Ang nagkatulong mo sa kalayaan, sa pag-exercise ng kalayaan mo, na pinalaya ka ng Panginoon, walang iba kundi ang parents mo. Hindi ka sinusuppress ng parents mo. Ikaw ang nagsusuppress sarili mo. The moment you fail to exercise your freedom in a time na dapat mong i-exercise, you're suppressing your freedom. That's right. That's right. See, kaya sana maging maliwanag ito ngayon. We are free to do it. We are free to exercise it. Pagbalik mo sa campus, saan ka man mapunta, sa kaibigan mo, well, pag sinabi ko, hindi ka ba naninigarilyo? Oh yeah, because I'm exercising my freedom. Bakit nasa kalsada ka, hindi punit-punit ang damit mo? Because I'm exercising my freedom. O bakit lalaki ka, pagka kumilos ka, lalaki ka? Because it's my freedom as a man. Let me tell you something, young men, there is power in being a man. There is power in being a man. Just be a man and exercise your power. You can do that. Listen, anumang nakikita mo ngayon sa sanglibutan, huwag mong kopyahin because the system of the world will put you into slavery. They'll lock you, they'll hostage you in that situation, in that condition. Kaya ang pinakamaganda, never na mag-involve kayo sa sistema ng mundo sapagkat dati na kayong malaya. Bakit maninigarilyo pa ako? Bakit iinom pa ako ng alak? Bakit susunod pa ako sa uso-uso ng damit dyan sa kalusada na punit-punit maglalakad? You know, it's all about slavery, brethren. Young people, it's all about slavery. Huwag kang patatali, huwag kang paalipin sa gustong mangyari ng mundo, kundi ikaw ay mag-practice ng kalayaan. Salamat sa Panginoon, you can live the life if God has given you to live. The life of the Lord Jesus Christ, then live it freely, because He's giving it freely. Right now, you can get involved in so many ministries. That's freedom. Malaya kang magagawa mo yun. Malaya ka makakasunod sa magulang mo. Malaya ka makakapagtrabaho. Malaya ka magiging blessing sa iyong mga magulang. You can do that. So, whatever it is na naisip nyo ngayon, mga kapatid, lalo na sa mga dala ng bisita, okay, dalhin nyo you pray with your visitors. You come and make a commitment to God, oh God, ngayon maliwanag sa akin that I have to exercise my freedom. Well, I have the privilege, then I will exercise my freedom. Ang kalayaan ngayon, kapatid, kaya nga ang ganda when you remember God, maalala mo yung malaya ka pala. Pag pumunta ka sa classroom niyo, sa campus ninyo, bumalik ka doon, makita mo yung barkada mo, alukin ka sa anumang bagay sa sanglibutan, then remember, there is God na nagbigay sa iyo ng kalayaan. Na nagpalaya sa iyo. So remember God. When you remember God, you will remember your freedom. You can exercise it. Will that be your commitment? Can you make a commitment to God that you will exercise your freedom? Will you come to God? Go ahead and come to God. Bring your first-time visitors with you. You pray with them. Go ahead. Come on. Let's do it. Let's do it. Dalhin niyo yung mga bisita ninyo. Dalhin niyo yung mga first-time visitors ninyo. And let's do it.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito sa pinagkaloob niyo po sa amin. Na magtipon kami sa mga kabataan, kasama ang kabataan ito, O Diyos. Nawa po lagi po naming iisipin. Every time we remember your name, O God. In every aspect ng buhay po namin. Maalala po namin ang kalayaan na ipinagkaloob niyo po sa amin na kinakailangan po namin i-enjoy. Thank you, O God, because once we miss it, once we fail to exercise our freedom, this world is putting us into slavery, and the world system is making us the slave of this world system. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Pagpalain niyo po ang bawat kabataan ngayon. Naririto po sila, Panginoon, para mamulat kami, maisip po namin, maisip ng mga kabataan ito, ang kalayaan na pinagkaloob niyo po sa amin na dapat po namin laging alalahanin. As what Solomon said, remember now thy Creator. Hindi po dapat namin ilagay sa isang tabi ang mga bagay nito. Help us, O God. In Jesus' name I pray. Amen.